maya-maya, kain, libre. Gano'n na, nilagay ng, siguro yung plate, mga 20 pieces na stick. Sabi ko, anak, did you eat all of this? Sabi ko, yung plate. Opo. Sabi po niya, libre. Tinuturo yung sales lady. Sabi po niya, libre. Sir, libre lang po yan. Sabi ng gano'n, nung sales lady. Okay, sabi ko, anak, every time na pre-taste, one stick is good for one person. Naluha yung anak ko. Naluha. Nakapansin ko, napahiya. Sabi po kasi niya, libre. Gumano na naman. Ang sales lady, yumuko pagtayo, sir! 375 na naman po yung ham. Sa tingin nyo, kinuha ko yung ham o hindi? Kinuha ko dahil nahiya ako. Ha? Wala ho sa plano ko yung pagbibili ng ham. Dahil nagbigay ka na nagbigay ng libre, ang tendency mahihiya sa iyo. There's this one, ayoko na lang sabihin yung kanyang, pero this is a huge bake shop. Sabi niya, sir, ang mahal-mahal ho nung advertisement ng bake shop natin. Yung poster, ganyan. Okay, sabi ko, ganito nga ako gawin niyo. Let's try this. Sabi ko, sino ako yung nagtataho araw-araw or nagtitinda ng araw-araw dumadaan dyan. So yung bakery, tinawag niya yung nagtataho. Let's say, Noel. Noel, halika nga rito. Ay, ma'am, ano po, kukuha pa kayo? Hindi. Bigyan lang kita ng tinapay, pandesal. Ang pandesal is 2 pesos. Ipinak sa lalagyan, ibinigay sa post. Ma'am, para saan po ito? Wala. Para sa'yo talaga yan. Kasi nakikita ko araw-araw dumadaan ka rito. So, daan, kinabukasan. Noel, i-prepare kong sa'yo. 10 pesos per day yan. I-prepare ko sa'yo pandesal. Ma'am, nakakahiya na po. Ano yan? For 6 days, ganun yung ginawa niya. So, magkano yung total nung kanyang 60 pesos. 60 pesos. Nung ika-7th day, nakaprepare na ang leaflets. Pag ayong ganon, Noel, ito yung pandesal. Ay, ma'am, nakakahiya. Pag gano'n na yung term, ma'am, nahihiya na po ako. Tsaka, uy, pwede bang makisuyo? Meron akong leaflets dito eh. Pwede ba Opo naman, ma'am. Yan lang po. So, for the past months, hanggang ngayon, wala na yung pandesal. Pero nagbibigay pa rin siya ng leaflets sa lahat ng You see this? 70 pesos for 3 months, nakapagkuha siya ng tao magbibigay ng leaflets. So, in giving free, kailangan kayo dapat ang mauna. Kailangan maramdaman ng customer yung free na ibinigay mo, nakakahiya. Yung free taste, free trial. I remember, Amway. Ang style po nung Amway America, kaya ho sila nag-click when it comes to selling good products. Meron silang tinatawag na blue bag. Yung blue bag, kung ako nag-Amway, lahat ng kapitbahay ko, bibili ko ng Amway, free trial po, sir. No, wala ko kayong babayaran. Babalikan ko siya after 2 weeks. Gamitin niyo muna. Yung blue bag, nandun yung sabon, lotion, etc. lahat ng product. Pagagamit siya ng libre. Siyempre, dahil libre, gagamitin. Okay? Pagbalik mo after 2 weeks na pangalahati na nila yung lotion, yung kunin ko na sir yung yung bag po. Ganun mga sales sa kanya. Babayaran ko na lang. Nakapangalahati ko na eh. Hindi, libre po yan. Hindi, babayaran. Alam mo, sila pa yung mag-i-insist. Kaya ang style po ng ng Amway, ipatatry muna sa inyo, ipatatry. So, that's the power of free. Okay? So, in setting up business, you always consider giving free. Okay? Next, meron pa ba? Actually, let us just run this, This is one of my business also online. Literally, you need to be creative in everything. So this is just what I want to show. Ako po ay literal na namumulekta sa mga junk shop namin sa Bulacan. So, ang ginagawa ko po dyan, bro, mo na lang, i-run mo na lang. So, ito yung mga nakolekt ko. So, ginagawa ko po siyang, sige bro, let's say ito yung lumang bag. Ginagawa ko siyang lamesa. Yung next, lumang TV. Actually, pwedeng gawing, saan ko nakuha yung image? Sa Google. That's the power of internet. Nakakuha ko ng lumang TV, pwedeng gawin? The Sarsi, sino yung nakapanood ng araw? Di ba? Kahoy ho yan, kahoy. So, pwede mong gawing lamesa and everything. This is just what I downloaded nung isang gabi. So, yung mga lalaking mahilig magtorotot dito, So, pwedeng sa dingding, Skateboard na luma. Sige, bro. Sanga. You see the sanga and yung mga gulong na recycle. So, these are the things na kailangan lang maging creative kayo. Okay? When I started this business, this is my favorite. I purchased this truck sa Baguio, 5,000 pesos. Tuwa ako, 5,000 pesos lang. Kaya lang, ang tow pala namin is 25,000. So, tinuko ko siya sa Baliwag. It took me 4 years, honestly, 4 years na Ngayon po, pinaparent ko siya sa kasal. Yan. So, naka 50,000 ako right now, 10,000 for 4 hours. So, that's po.
po yung aking ano. Next bro. So I decide some restaurant na gusto nilang ano. And this is funny. Galit na galit ko yung asawa ko dyan. Sabi niya, nag-resign ka sa ano, sa insurance, yan lang pala gagawin mo, mangungulekta ka ng basura dito, ganun. Kasi ang asawa ko is mataas ang posisyon niya sa bangko, so gusto niya laging malinis. So pag weekend ho, talaga may pupunta sa aming mga bakal, Bote Boys, I believe na nakakatulong naman ako sa kanila, dumating ho yung point na nairita siya sa business ko. Kinalunisan, sabi ko meron akong lampshade na kinostomize. Pwede ba akong i-meet mo yung kaibigan ko? Pipick upin sa office ko, taga Makati kasi nasa Bulacan ako ngayon. Girl, ganyan. So, tinanggap naman niya, kinuha naman po niya. Pagkuha po niya, sabi ko, nandiyan na sa baba ng office may kaibigan ko, naka-Land Cruiser. So, pagbaba ng bintana, it was John Lloyd. John Lloyd de los Reyes. Sino ang kailangan? Kumakawa, parang John. Actually, it's Venus Ra. From Venus Ra po, inintroduce na po ako sa GMA7, hindi ako pinag-artista. Pero it was the time ni Maria na napunta ng Bulacan. Nag-rent po sila ng few items na ganon, for props. And right now, one of my customers is si Jollibee, director ng Jollibee Choking. Lahat po ng commercials, yung commercial director nun, they always use, actually and saan ako nakilala, it was only the power of Facebook. So, Facebook lang. Kasi Facebook is your outside world. Na talagang magbi-business kayo, mahalin niyo po ang Facebook. Okay? O next bro. Okay pa po ba? Okay pa ba sila? Wala ko bang merienda to? Meron pala. Meron daw. Next, bro. Entrepreneur, you need to have fun. You need to have fun. When you say you need to have fun, pag ginagawa niyo yung trabaho niyo at nag-enjoy kayo, be grateful. Kasi, you see things na masaya. Okay? Nung araw po, simple-simple lang ang buhay. Di ba? Hindi nyo gano'ng kailangan ka-complicated. Dati ang commercial nung araw, sobrang simple. Di ba? Caronia. Di ba? Ganun lang. Yung madali siyang tandaan. Ngayon, ang favorite ko yung favorite kong chocolate nung araw, you wanna see what happens in the bag of nips? What goes on before it touch my lips? They make a rainbow. Tandaan niyo ba yun? Ngayon, ano ang commercial? Dan. Paano? Dan. Puro kung ano ang nagiging commercial. These are the things na you need to have fun in creating business. You need to have the energy to do so because energy attracts. Tandaan niyo po, the power of transference. Meaning, kung ako masaya ako sa produkto ko, naniniwala ako, ang role lang po ng negosyante is ma-transfer yon sa kapwa, sa customer niya. Okay? If you're not working with a purpose, you're doing it wrong. Tandaan nyo kasi naniniwala ako, madali ko kayo mapagod, madali ko kayo mainis, madali kayo mairita because you are doing it wrong. So you need to know your purpose. Okay? So so sabi ni Mark Twain, the two important things in life, nung pinanganak ka, and second, yung malakita mo kung ano yung purpose mo. So I believe God has a purpose on you. Tama po, no? So, tango kayo ng tango. So, I hope the purpose is malinaw na. So, you do business. This is one of my, not just to show you. Ako po ay literal na umaakit sa bundok. Ako po yan, nakaganyan lang. Yan, Ako po yan. So, I teach the ITAS in creating business. Ako po ay may kaibigan na ang business po niya is Buko Bar, kalaban mo ni Prutas. Nasa si Prutas Buko. So, hindi ba may mga husk, mga shell ng buko na itinatapo na dinadala ko sa Aita people. So, ang ginagawa ko nila, the Aita people are so talented. Bigyan mo lang ng picture, wala ko silang handcraft, handmade, nagagawa ko nila. So, yung shell po ng coconut, ginagawa nila pitchel, yung kung ano-ano, lampshade, yung husk, kung ano-ano ang design na nagagawa nila. We teach them and lahat po ng product nila, kami rin yung bumibili para to help them with their So, these are the things na yan, sige bro, lang yan, so you need to know, kasi I always believe the reason kung bakit ka bless ni Lord, tandaan yung alulod ka. Alulod. When you say alulod, same experience also pag may nagbayad sa'yo ng 500 sa utang, tas may nanghiram ulit. Yun minsan ba nasasabi niyo sa sarili niyo, parang dumaan lang yung pera sa palad ko. That's the power of blessing. Si Lord tinatry ka, dumaan, ganun lang. So talagang if you feel that, alulod lang talaga tayo ng blessing. So, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Naniniwala po ako, ang magsalita po,
8 hours a day, lunch lang ang pahinga. And for the past years, yun ang ginagawa ko. If you see my talk from morning to afternoon, hindi ko ako napapagod because I've seen my purpose. I've seen my purpose in creating, giving, inspiring people na sana man po ay i-add nyo ako sa Facebook and you will see kung saan ho kayo nakarating. I'm very much willing to help you, especially sa business ninyo. Ayan. Nagpaparamdam na po ako kasi naniniwala ako may pangakit to eh. Natutuyo na yung lalamunan ko eh. Hindi, biro lang sige, go, bro, sige. Okay? You need to have mentor. You need to have mentor. Because naniniwala ako, pag may mentor ka, you'll never go wrong. Ha? When you say mentor, pag nakita mo yung kapitbahay mo nagkamali na or yung business is mali-mali na, you try to learn from their mistake para hindi nyo nang gawin. That's the easiest. You need to have mentor. Next. Bro, sige. Nalimutan ko yung aking slide. Next, bro. You need to get trained. You need to get trained. Meaning, the reason kung bakit may SMERA, may mga ganyang ginagawa is because this is training. And I always, sa tingin nyo ba libre to? Libre? Yung ginagawa nyo? Yung pagkakaupo nyo, libre? Libre po ba yung seminar na inatinan nyo? Ha? Libre? Okay. Hindi po ito libre. Okay? Nakapagin ko, pumirma ako ha. When I say hindi mo siya libre, I believe po na mas mahalaga yung in-invest nyo because nag-invest mo kayo ng 3 oras, 2 oras na naupo. And time is more precious than money. Tandaan nyo po yan. So I believe yung pagkakaupo nyo po dyan, iuwi nyo po yung natutunan nyo and then i-apply nyo. Dahil mas mahalaga pa ho sa iniwan yung magbabayad ng utang, nagsara ka ng tindahan, at pumunta ka rito para makinig. So yung mga lost earnings nyo, yung magbabayad ng utang sa inyo, na sa loob ng ngayon dapat nakaschedule pero financial nyo, you choose to stay because you want to be blessed. You want to learn. And ito ho, yun ho ang bayad na ginawa ninyo. So I believe, hindi mo siya libre. Kasi pag inisip nyo siyang libre, ang tendency, hindi nyo susundin. Wala ho kayong gagawing aksyon. Kasi mahilig ho kami albularyo nung araw. Yung albularyo, inom mo lang ng dahon ng bayabas yan, ng mangga, kung ano-ano pinapainom. Pagdating namin sa bahay, sumasakit ang tiyan, huwag na nating sundin. Yun lang pala yun, sakit lang pala ng tiyan. Pero pag sinabi ng doktor, nagpa-check up ka sa doktor ng 2 minuto, nagbayad ka ng 500, binigyan ka ng mga habang reseta, to the point na iutang mo. To the point na iutang mo kasi sabi ng doktor. Hindi mo sabi ng doktor. Kasi nagbayad ka sa doktor, kaya mo siya isinunod. You need to get trained. The thing also that I want also to share, mahalaga po na meron kayong customer relationship. One of the secrets of customer relationship, you need to find something likable, yung parehas yung in common. Something to talk about sa customer na magkakasundo kayo. Let's say kami dalawa ni Sir, nag-gym kami pareho, or nagkano kami. Kamusta yung something to talk to pag may pumuntang customer. Because pag naramdaman ni Sir na interested ako na magpalaki ng katawan, we have something to talk. Di ba kung minsan ganun po, gusto mo yung taong kasama mo kasi parang ikaw yung nakikita mo sa sarili mo. Kung nakita mo yung, kaya pagka mayroong customer na pumunta sa inyo, nakita nyo iba-iba yung kulay ng daliri, purihin nyo. Ma'am, yung kuko nyo po, parang United Colors of Benetton, iba-iba kulay. Purihin nyo. Dahil the reason kung bakit niya ginagawa yun is because that's her personality. Uy, gusto ko nung tindera na to. Sige ba, ano ba itinda mo dyan, Look for something nice sa tao na genuine, na totoo. Hindi yung peke-pekein lang. Uy, ma'am, bagay na bagay yung nunat mo sa mukha niyo ng ganong kalaki. Huwag naman yung ganon, Alam niyo naman yung totoo. Alam niyo So let me give you an example. Merong isang doktor, nag-aral ng 20 years. Yung doktor na nag-aral ng 20 years, pinapagaling ang lagnat. Lagnat lang, pinopromote Advil. Itong isang tao na to, na hindi doktor, walang alam sa medisina, pinopromote yung isang gamot, hindi nga nagsalita Ang sinabi lang niya, ingat, pinopromote yung Biogesic. Ano ang mas mabenta? Advil o Biogesic? Biogesic. Nag-aral ho ba si John Lloyd ng doktor? Paano panimulaan nyo? Nag-aral ba si John Lloyd ng doktor para paniwalaan nyo? Hindi. Pero nawala ang kredibilidad ng doktor na 20 years nag-aral
dahil gusto nyo si John Lloyd. Nagets nyo yun? Kung magtatayo kayo ng business, kahit na maganda pa yung store niya, ha? Mura yung store niya, ha? Pero sa'yo mahal. Pero gusto mo yung tao at gusto kayo ng isa't isa, definitely kahit mahal yung kahit mahal, it will not affect as long as you have relationship. Sa inyo pa rin pupunta yun. Ha? Okay? Okay. So, masarap po ba yan? Sa ito? Ha? Okay, okay. Next, bro. Next. Sige, next lang. Success is all about training. So, this is good what you're doing, ha? Wag ho kayong every time na attend kayong seminar, you need to be ready to unlearn para mas matuto. Because I myself po, lagi akong ma-attend ng seminar. Lagi. Kasi, you'll never know kung ano matututunan mo sa kapwa mo. Okay? And the secret also, para maging successful in business, I always tell this, very challenging. You need to share kung ano yung knowledge mo. You need to share kung ano. Kasi I always believe, kahit sabihin mo yung recipe mo, kung hindi niya alam yung mixture or hindi mo magagawa. It literally, nasa iyo yan. And pag sanay kang mag-share, the more kang matututo. Okay po ba kayo? Okay. So, let's not talk about this, ha. When in competitive business, sige bro, okay lang yan. So, sige ko. Na-explain ko na to kanina. Skip, sige bro, skip lang. Question po, regarding sa So, kunan nyo na lang po ng picture, ha, para lang po meron kayong okay. Next bro, next. Disadvantage of small business. Of course, the disadvantage of business. When you say competition, healthy ba yan? Ha? Hindi healthy. Okay, let me share you, the secret to competition, when you say competition is healthy, I agree. Pag negosyante ka, hindi mo sinasabi yon. Uy, competition is healthy. Ang nagsasabi ng competition is healthy is the customer or yung client. Okay? Pero the reason kung bakit kami may competition, kasi ganito, imagine yourself nasa ibabaw ng bundok. Ikaw lang yung nagtitinda ng mineral water sa ibabaw ng bundok. Nanonood ka ng Ketondeng. Sino nanonood ng Ketondeng, ha? Kakasal na sila. Pero I suggest, i-check yung sa internet yung business model canvas. May mga template po yan, sagutan nyo yan, para na kayo nag-create niya ng business plan sa isang worksheet lang. I think meron akong sample. Bro, next mo nga. Ayan, yan yung sample niya. Pag nasagutan nyo yan, I'm sure, business model canvas po yan, meron na kayong business plan. Alam niyo na kung ano yung business na gusto nyo i-set up, sinong tutulong, magkano yung kailangan, if ever na sino yung katulong kong kapartner, magpo-promote, etc. Pag nasagutan nyo po yan, business model canvas, automatic, na po, masasagutan nyo na lahat. Question. Wala ka. Sige, next bro. Next. So deciding business, the usual. If you decide business, these are the things to consider. Sole proprietorship. The reason po kung bakit nagpo-promote si DTI ng ganito is because gusto sana namin, pag nag-start kayo ng business, solo muna, kayo muna, ha? Ang pag-register lang ho sa DTI, napakamura lang. 215 pesos sa loob ng 5 years. Ang ganda-ganda ho tingnan na kahit yung negosyo mo is yung Trader's Mark, meron kang certification ng DTI na ipopost mo sa establishment mo. Ang ganda-ganda tingnan ho nun. And that is only 215 for 5 years. For barangay level. The more na tumataas po yung level, 1,000 is for municipal, 500 is for the municipal, 1,000 is for the regional, and 2,000 for the nationwide. If you really want your name na i-reserve na sa inyo na yan, sa buong Pilipinas, you do the nationwide. Tapos gusto nyo mag-branches. So you need to the reason kung bakit yung pinapakalanan. Kasi parang yung anak, may identity. Kung wala akong anak at parang sari-sari store ni Maria, wala akong siyang so you need to create identity for your business also. So you need to focus on your business. When you say focus on your business, you need to say no to many things and say only to one thing. So ganun ang ating pagiging focus is painful talaga. Next bro. So these are the things na you need to create also 5-year plan. Sige, yun natin. So do not be jack of all trades, master of none. Parang kayong Swiss knife. Hindi mo alam kung ano yung gamit niya. Pambukas ka ba, gunting ka ba, nagari ka ba. Kala ko pambukas ang kundol yun. Alam niyo ba yung kundol? Cork pala siya ng wine cork. Sige bro. Okay, so the reflected experience is the greatest teacher. So I believe that na marami yung kayo na-experience, pero kung hindi nyo pinagre-reflectan kung ano ang reason kung bakit kayo nag-fail, baliwala ko yung
ano nyo lang, experience nyo. You need to reflect. I always believe na pag bukas kayo ng business at nag-fail, wala akong failure. Always see it as ano yung natutunan, ano yung nagkamali. What you learn, and how, and ano yung lumago ka. Never see it as failure. Kasi pag ganito po, ang psychological mind natin, our subconscious mind cannot identify the word hindi. Tandaan nyo yan, ha? Pag humarap ka sa salamin at kabe-break mo lang ng boyfriend mo, hindi ka na iiyak mula ngayon. Pag ganun ang sinasabi mo, ang registration sa mind mo, iiyak ka mula ngayon. Wala siyang hindi. Kaya pansin niyo yung mga bata, huwag kang makulit. Anong ginagawa ng bata? Nangungulit lalo kasi hindi niya nare-register yun. Huwag kang sasagot. Kasi naman po, sumasagot kasi hindi niya nare-register yung hindi. If you really want to motivate yourself, sasabihin mo, good, positive. Ang sasabihin mo, you are okay, you're happy, yung gano'n. Kaya pansin niyo yung bata, sige, maglikod ka. Ano gagawin? Mupong gano'n. Because pag reverse psychology ang tawag doon, nag-e-effect siya kasi maglikod ako, wag ako reverse psychology niyo siya. Sample, pag sinabi ko, eto wag. Again, wag. Hindi. Wag kung kayong mag-isip ng pulang elepante. Wag. Wag. Wag kayong mag-isip ng pulang elepante. Ano yung naiisip nyo? Pulang elepante. Kasi hindi niya na-register yung word na hindi. So the power of you always motivate yourself in a positive way. Pogi ka, ganun ka. Or huwag mo sasabihin I'm not happy, yan I'm poor, yan. Or pwede mo sabihin, I'm not sexy. Totoo naman, I'm not sexy. I'm not rich. Pwede mo sabihin yun, pero you need to add 3-letter words sa dulo. Y-E-T. Y-E-T. Yet. I am not sexy yet. May pag-asa. I'm not sexy yet. Laging gano'n I'm not rich yet. Laging gano'n Huwag ho kayo nagde-declare ng I'm not sexy. Huwag gano'n. Yet, lagi ho may sa dulo. Okay? So these are the things you need to control, you need to feed your mind also. So the biggest reason why business fail, of course, mataas ang pride, ayaw magtanong, etc. So where is your location? I guess this is very logical. Sige bro, go lang. If you really want your business, I guess that tells everything. That tells everything, So let me, may natutunan ko ba? Because these are just more on technicals na I know you heard this story. You heard this story, pero gusto kong i-share ito. Have you heard yung isang tao na nag-a-apply ng janitor? Merong isang tao na nag-a-apply ng janitor. And yung nag-apply siya sa isang malaking company at in-interview siya ng HR. Ang sabi ng HR, sir, you know what? All the qualifications sa pagiging janitor, pasado ka. Ang galing-galing mong sumagot, maglinis, everything mo, pasado ka. Okay, you are hired. Hired na po kayo right now. Sabi niya ganyan. Kaya lang po, pwede ko mamakuha yung email address ninyo. Email address? Sabi niya, wala akong email address eh. Sabi niya, Facebook. Wala rin akong Facebook. Sabi nung nag-a-apply ng janitor. Sabi ng HR manager, sir, you know what? Wala akong kayong Facebook. Wala akong kayong email address. Sabi niya ganyan, Ang tao walang Facebook at wala akong email address na hindi mo siya nag-e-exist sa mundo. Ganun ang sabi ng HR, Sabi niya, so kung hindi ka nag-e-exist sa mundo, then hindi ka qualified maging janitor. Hindi ka hired. So yung lalaki nalungkot dahil wala siyang email, lumabas sa office, nagdaan sa palengke, nakapanya, meron siyang 300 pesos sa bulsa. Pagkapanya ng 300 pesos sa bulsa, sabi niya yung 300 pesos ko, ibibili ko lang ng kamatis sa Divisoria. Bumili ng 300 pesos worth of kamatis sa Divisoria, inalok sa mga tao na nadaanan niya, naubos yung kamatis, naka 600 pesos siya in earnings. Wow, nag-doble yung 600 ko. Ang ginawa doon sa 600, binili na naman niya ng kamatis, bumili, nabenta na naman, tanghaling tapat, naka 1-2 siya. Sabi niya, meron pang oras. Yung 1-2 ko, ibibili ko na naman ng kamatis. Pagdating ng hapon, naka 2,400 pesos siya. Sabi niya, kaya kong gawin araw-araw to. So, ganun ang ginawa niya for the past days. Lumipas ang months, nagkaroon na siya ng motor. Lumipas ang years, nagkaroon na siya ng owner and delivery van. 10 years after, isa na siya sa pinakamalaking distributor
ng kamatis sa buong mundo. Sa buong Pilipinas na lang, ano. So, habang tinitingnan niyo yung laki ng 10 years, sabi niya ganyan, may pumuntang isang insurance agent. Insurance agent. Yan ha, insurance agent. Pagdating ng insurance agent, sabi, sir, baka pwede namin kayong alokan ng insurance. Inalok ng insurance, umokay lahat, application, pasado. Sabi ko, sir, isa na lang po yung aking tanong. Sabi niya, yung insurance agent, pwede ho bang makuha yung email address ninyo? Sabi nung mayaman, sabi niya, ha? Wala akong email address. Sir, wala ako kayong email address? Napalaki nyo yung kumpanya nyo ng ganito palaki nung wala ako kayong email address? How much more? At saan ho kayo makakarating kung may email address kayo? Ang sagot ko mayaman, naging janitor ako kung may email address ako. Nagigets nyo? Nagigets nyo? The weakness, email address is weakness. Ha? And it is not the reason for you to stop. It is not the reason for you to go on. Your weakness is not God's rejection. Your weakness is God's redirection. Amen? Meron na kayong ballpen at meron kayong ballpen at, ayan, let us try this kung sino lang kung may ballpen at yung dominant, yung kaya nyo isulat na kamay, isulat nyo po, I will be a blessing to others. Kung kanan ka sulat mo, I will be a blessing to others. Lagay nyo po yun. I will be a blessing to others. Yan. Tapos, gandahan nyo I will be a blessing to others. Okay? Tapos, ipakita nyo doon sa katabi, uy, anong masasabi mo sa sulat ko? Yan. Yun lang tatanong sa, anong masasabi mo sa sulat ko? I will be a blessing to others. Okay, tapos na. Tapos na yan. Sige, pakita mo sa katabi mo. Tingnan mo kung anong comment mo katabi mo. Okay ba? Okay ba? Okay. Next. Yun namang ilipat nyo sa kapila. Yung hindi nyo sinusulat, yun ang sulat nyo. Same, I will be a blessing to others. Kung kanan ka, kaliwa naman. Kung kaliwa ka, kanan naman. I will be a blessing to others. Sige, bigyan ko yung time. Okay, let me borrow this Let me borrow yung ni ma'am. So, inasan yung maganda nito? Okay. So, this is your right. Tama? This is your right penmanship. Mabilis. May sulat. Mas maganda. Mas maikling time. Tama? And this is your neck. This is your pangit na portion. The weak side. Matagal mong ginawa, pangit pa. Okay? So, the reason kung bakit gusto nyo pinagawa, sometimes we are like that. We tend to focus on your weakness. Na yung weakness mo, matagal ang proseso, in the end, pangit ang resulta. So you pray to the Lord, what is your strength? Yung strength mo, if you find your strength, if you find your core gift, mas madali, mas mabilis, because I always believe God gave you something. Amen? So with that, maraming salamat po sa inyo lahat.